Okay, so dito naman ang magiging example natin ay gradebook naman siya. So as you can see, meron akong tatlong variable, name, grade, and add more. So again, ang first step is off stream. Okay, so I hope you still remember kung ano yung upstream. Okay, when we say upstream, writing. Okay? So, meron tayong variable file which is yung mag-handle doon sa mismong notepad natin. Then, ang pangalan ng notepad natin is gradebook. And then, isi-save natin lahat ng ita-type ng user. Iko-close man yung application na notepad or hindi. Or iko-close man yung IDE natin or hindi. Okay? So, ngayon, dito meron tayong unang if condition. Kung mapapansin niyo meron siyang exclamation. So, ang exclamation na 'yan, logic gate po 'yan, ang meaning niya ay not, okay? So, kapag ginamitan mong ganyan yung file natin, ibig sabihin, not file that is open. Ibig sabihin, yung file natin ay hindi siya ma-open. Okay, so ang sasabihin natin sa kanya, error opening file. Kasi nga ayaw ma-open ng mismong file. Okay? Then mapapansin niyo instead na 0 yung ilalagay natin dito, ire-return natin yung 1. Bakit? Kasi meron tayong error, 'di ba? Kapag 0, wala kang error, success yung program. Pero kapag nag-iba yung value such as 1 nga, ibig sabihin niyan meron tayong error. So, which is yung hindi ma-open na file. Then, meron tayong looping, yung do natin dito. Sabi natin, kapag nag-do tayo, ay paulit-ulit 'yan, depende sa magiging condition natin dito. Okay, so ang gagawin is cout student name, maglalagay ng name yung user. So dito, mapapansin nyo is hindi tayo naka-get line. Ang ginamit lang natin ay cin, ibig sabihin hindi ka mag-accept ng spacing. So one word lang ang gagamitin. Then meron tayong grade dito. So we will be accepting input ng grade. And then, sa mismong notepad sa file natin, ang isusulat natin is yung name, tapos magkakaroon ka ng minus or separator para sa mismong grade mo. Okay? Kumbaga, ang mangyayari ngayon, kung ang name mo ay Rick, magkakaroon siya ng separator na ganon, tapos yung grade natin, for example, is 75. Okay, so ganyan yung example output natin ngayon. Ngayon, tatanungin niya tayo na mag-add pa ba tayo? Kapag nag-Y ka, kagaya dito sa ating condition, ibig sabihin nun kapag nag-capital Y man yung in-input mo or itong part na to is a logic gate din. Logic gate. So ngayon, ang meaning niyan ay or. Yan. So ibig sabihin, dalawa yung magiging condition mo. Small letter y or capital letter Y. So, any of those character yung ilagay nila dito, napapasok kay add more, i-evaluate yan. For example, naglagay ako dito Y. Okay, so titignan ni add more dito sa while condition kung match ba siya sa condition. Kapag nag-match yan, ibabalik niya tayo dito sa do natin which is maglalagay ka ulit ng name at saka ng grade. Okay? Kung capital Y naman ang nilagay niya, same thing kasi nag-equal pa rin tayo kaya ka naka-OR. Babalik niya ulit tayo dito and enter ka ng name and grade ulit. Okay? So, yun yung purpose ng do while natin dito. Okay, kapag naman nag-input siya ng N or any other character, mag-e-end na yung program natin kasi hindi naman siya nag-equal sa Y. Okay? So, ngayon, next, after ng writing natin, nakapagsulat ka na ng file, if-file.close na natin siya. Then, magsi-cout tayo dito. Ilalagay natin yung all grades. Mapapansin nyo, gumamit tayo ng if stream. So, ang if stream is for writing at ang variable niya ay read file. Kasi nga, magre-read ka ng file.
So, kapag tatawagin mo si read file, automatic magre-read po tayo kay ifstream. So, saan tayo magbabasa? Dito sa gradebook.txt natin or doon sa notepad na may pangalan ay gradebook. Ngayon, nag-declare tayo ng line. Kagaya nung ginawa natin nung una, declare ka ng while, tsaka yung get line, kasi kukunin natin per line eh. Kung for example, nag-declare ka ng Rick tapos 75, tapos sa baba, oops, sorry. Tapos dito sa baba ay nag-declare ka pa ng another, for example, ay Bernard, tapos 90. So, first line, second line. So, ganyan yung trabaho ng line natin. Tas yung get line naman kasi may white space tayo, 'no? In case 'no na mag hindi niya magkaroon tayo ng problema, at least meron tayong get line na magbabasa ng, white space. Ngayon, yun yung babasahin ni line, yung line 1 and line 2. Yun yung isi-see out natin nun, kasi siya na yung may hawak or siya yung nagbasa. Then iko-close na natin si read file kasi tapos na nating i-read yung mga file or yung mga data dito sa read file natin, which is nagaling kay gradebook. Then we will return it to 0. Then ira-run natin yung program. Okay, so enter name, grade ay 75, another, so Y, lagyan natin Bernard, tapos 90, then capital Y na naman. So mapapansin nyo, small and capital Y, pwede yan kasi dalawa yung condition natin dito. Okay, so capital Y. Okay, mag-enter na naman ako ng another name, Japet. Then ang grade natin ngayon ay sabihin na natin 80. Then kapag naglagay ako ng ibang character such as K, mag-i-end yung program natin. And then yung all grades natin, si Rick ay 75, Bernard 90, Japet line 80. Okay, so per line ngayon yung re-read ng program natin. Okay, and then kung titignan natin dito sa notepad natin mismo, gradebook ang pangalan. Then kapag binuksan, yung tatlong name and grade yung makikita natin kasi yun yung sinave natin. Okay, so yun yung example naman natin ulit dito sa fstream natin.